Tapos ito, naka-PVC panel. Pero pagdating po dito, existing paint na. Pininturahan na po tayo gumawa sa Anyana. Na mga yero na gagamitin po dito ay magkakaiba. Hindi masyadong matrabaho. Biyernes ngayon. Bali ito mga karohos, kahapon napanood nyo yung request ni client owner sa amin. So pumunta tayo ng gabi dun sa second project natin at nakita nyo po napakadami ng ilaw. Yan, sa mga gusto po ng mapaganda yung kanilang harapan ng bahay, isa sa mga sikreto yung magdagdag lang kayo ng ilaw. Pero syempre may mga may mga disadvantages syempre. Kailangan marami tayong pang maintenance. Ayan, bali update tayo ngayong araw po ng Biyernes. Meron po tayong susukatan dito na kitchen counter kasi medyo malaki yung refrigerator ni client dito sa phase 4 sa bagong project natin. Tapos tuloy-tuloy lang naman po yung project natin dito sa phase 5, tsaka yung ongoing natin na ginagawang project dito sa phase 3. Yan, yung overall paint kay Kuya Rigor at tsaka yung malapit na matapos na project natin dito sa second project na Angeli. Ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. Yan, let's go. Tara. Yung 64. Malaki ito sir. Malaki itong rep mo. Okay lang ba? Dito na lang natin yung rep. Hindi na dito sa pagpasok. Ay, hindi na po dito. Okay, dyan na lang. Okay. Paano po ba So, sisikip yung mo. Sisikip yung dito na lang natin. Hindi po. Kung ano po yung mas okay para sa akin. papaluin kita. 80 po. Oo. 80 by 65. Okay na to, sir? Okay na po ba yung ano? Hindi na po kailangan ng... Hindi na. Okay na. Hindi, tsaka naka-record ako eh. Okay. Yan, bali 65 by 84 ito. Laki. Dito na tayo sa phase 4. Yan, inuupahan ni client palapit lang dito. Kaya anytime na meron tayong gustong itanong sa kanya, madali tayo nakakuha ng details. Ayan, dito si Master Jojo. Good morning. Good morning. Marvin, good morning. Good morning. Donis. Good morning. Saka si Bilog, good morning. Good morning. Ayan, si Ricky, hanggang ngayon may ano pa, masama pa yung pakiramdam. Baka next week or bukas tingnan natin kung nandito na siya. So hanggat wala pa, dito muna si Bilog at saka si Adonis. Yung mga pinuntahan po nilang project ng mga nakaraan halos okay na. Ang hinihintay na lang po doon yung mga pintor at saka yung mga finishing installation. Yan sa layout, may pagbabago to kahapon. May konting pagbabago sa layout kasi lahat naman po ng ginagawa rito, chine-check naman po natin. Yan, bali ganito na yung itsura. So layout na po sila sa asintada. Yan, asintada po ng hollow blocks. So asahan natin, hindi naman pantay po yung lupa rito. Bali pasloop. Siyempre ganun naman po talaga yung kalsada, hindi naman po nagpapantay talaga yan. Gawa ng siyempre pagka umulan, yung takbo ng tubig ay papunta talaga doon sa pinaka mababang level ng area. Ayan, magpapadeliver na rin tayo ng buhangin, konti na lang po. Tapos magpapadeliver na rin po tayo ng mga pang sanitary line, water line. Siyempre kasunod po ng mga sintada, poste. Bago po yan na buhusan, kailangan yung connectivity maayos na. Ayan, hollow blocks natin. Ayan, para po sa mga pang-asinta. So bali meron tayong ginagamit na panghalo rito, yung Sahara. Asa yung Sahara niya, Bin? Ito. Yung Sahara waterproofing compound.
Marami na naglabasan na brand nito. Yan. Nahalo namin dito kaya makikita nyo medyo yung semento namin namumuti. Yung pinuntahan ko nga pala kanina yung sa refrigerator, masyado siyang malaki. Bali sa setup namin dito sa interior, dito namin talaga nilalagay yung ref. Kaso nga lang, pag nilagay natin yung ref dyan, hanggang dito na yung sakot niya sa kalahati ng pader na to. Mawawala na ng pakinabang yung gagawin nating counter dun sa dulo. Sabi ko kay sir, dito na lang po namin ilagay. Yan, kaya pa naman. Ang setup po kasi nito, ref, tapos hindi natin pwedeng itabi yung ref sa lutuan. Bali dito na yung kitchen sink. Tapos dito na yung ating stove. So yung sa stove, ang gagamitin is sa gas range. Yan, dito na yung parang magiging range hood. Tapos ito, ibablock po natin yung magiging pader. Partition. Yung partition, gamit yung WPC tubular. Tapos yung TV console and dining area. Ang naiba rito, sa setup namin ito, hindi na po ito extensionan. Sa ginawa namin last na video namin, sa mga hindi pa nakakapanood, ito po. Bali, in extension po namin yung TNB. Kaya medyo lumaki, nagkaroon ng shower enclosure. Yan. Tapos dito naman ang magiging kwarto nila. Maraming nag-comment doon sa video namin na yon. Kulob daw. Opo, kulob talaga kasi sa back extension ng row house, dikit-dikit. Hindi ka naman pwede magbutas. Pero for the meantime, pwede yan. Pwede natin butasan yan. Tsaka to. Pero pag nagpagawa na po ng extension niya magkabilang gilid, tsaka itong likod yan, meron na siya. Wala na rin po silbi yung butas na ginawa natin. Kaya dito naka-prepared yung aircon. So may pa-aircon po to. Yan, pagka electrical, yan, magpapalagay po sila ng aircon. Kaya howling muna, bali sa hollow blocks. Yan, dito nga po pala ang mga nagagamit na hollow blocks nasa 270. So conforme yun kapag masyadong malalim yung hukay, o conforme rin kapag masyadong mataas or mababaw yung ground level. So naglalaro yan kung 70, yan yung range. Plus yung dun sa harapan na lang, sa harap, naglalaro naman po ng more than 100 plus ang hollow blocks na nagagamit po sa labas. So dito may mga binago rin tayong changes ng sukat dito para hindi po tayo lumagpas sa magkapit bahay, para hindi tayo magkaroon ng violation, penalty at makomplain ng ating kapitbahay. Kaya importante rin po yan, kasama na yung plastering sa finishing. Okay, bali dito nagpa-deliver na rin po ako bukod sa buhangin yung mga sanitary line and water line elbow at saka yung solvent pipe. Nag-iwan na ako ng listahan dito. Yan, paparating na po yung delivery rito. Yan, tuloy-tuloy lang po sila rito. Yan, sila muna. Tapos metal paring, yan, meron na tayo para rito sa ceiling, pero iuhuli na lang namin to, ire-reserva namin. Unahin muna namin yung extension ng bahay kasi nasa exterior type yan. Maganda yung weather, kaya dyan muna tayo bubuhos, dyan muna tayo nakapokus. Pag umulan, pwedeng tirahin tong kisame. Siyempre, electrical muna yan. General rewiring nga po pala rin tong bahay na to. Halos lahat naman na ng ginagawa namin, puro ganun. Para maiwasan yung problema pagdating ng araw. Yan, tutuloy lang po nila to. Yan, silang tatlo muna rito. Yan, libot muna tayo rito sa mga ginagawa natin. Kasama pa rin si Master Jojo. Okay, dito tayo sa phase 5. Okay, Sandy, good morning po. Good morning. Good morning. Yeah, Richard, good morning. Good morning. Good morning. Bali, ito nga po palang poste na to. Yung buhos nito, lalaki po siya. Idadamay na po namin yung pinakagilid. Isa yan sa mga napag-usapan namin ni client owner. May dalawang poste na tayo sa harapan na buhusan. Ito, dalawa na lang. So, bali, dahil sa nakaslant na poste ng meter base or ng private pole, ayan, bali magkakaroon ng siwang na malaki rito. Yung ginawa namin dito, nag-extend pa kami ng bakal na nakapakapit po rito sa pader. Ayan, pababa po yan. Tapos kapag pinormahan po ito ng pamorma, hanggang dito na. Yan na yung buhos niya. Para tumibay na po yan. Okay, tayo sa taas. Ayan. Dito naman po sa taas, ito na yung itsura niya. Araw-araw po natin itong pinadidiligan. Yan, nadiligan na ito kaninang pagpasok. Then mamayang hapon ulit. Yan. Sa second floor naman, yan, dito gumagawa si Kuya Boy. Doon po sa may bandang dulo. Yan, nagpapa ano na po tayo dyan, electrical para po sa ating aircon pati rito sa gilid. Yan, meron din tayo dyan. Yan. Konting
Sinsil na lang dyan. Tapos onting wiring na lang po rito sa kisame. Kaya matatakloban na po ng kisame yan. Pag nalagyan na yan, may onhan na tayo na tiles para dito sa floor area. Yan sa second floor. Pero diretso na. Yan, dito naman po bago po natin to schedule ng double topping para sa concrete topping nito. Iko-concrete epoxy muna natin to. Yan sa gilid papunta po dyan. Diyan po kasi talaga critical na pwede magkaroon ng leak problem. Yan dito nga po pala naka A&B epoxy na yan. Kaya mapapansin nyo may kulay pink dyan. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss! Yes, Kuya Boy. Yan. Pero papatapos muna natin yung plastering ng sukalo para gumanda po siya tingnan. Pag natuyo na, tapos okay na yung pag-application ng concrete epoxy, saka natin to. Papalinisan po natin to, tapos waterproofing flexiban. Tapos pagka na waterproofing flexiban na, ayan na, concrete topping na tayo. Yun na yung pinaka final. Bali ano po yun, nakaslope papunta po dito. Ito yung magiging floor drainage natin dito. Kung papansin nyo lang, nilalagay namin yung floor drain sa pinakadulo. Ayan, nandyan po yan. Tapos dito naman po, yung sa ventilation, yan, nandyan po sila. Tsaka ito. Kung sakali pong sa second floor, ang mangyayari po kasi dito, yan, para baka maging extension ng kwarto to. Itong part na to. Tapos dito naman, syempre parang magiging parang veranda na yung style niyan. Parang terrace na. Kaya yung mga ventilation natin, tinago po natin sa bandang dulo. Yan naman po pwede natin pagapangin papunta po rito para maitago po yan. Tsaka yan, balang araw. Yan yung update natin dito sa Project Phase 5. Pag natapos po yung mga poste na yan, plastering na. Tapos may tiling nga po pala yung harapan ng bahay. Ganun din dito. Pag natapos na yung mga electrical, kisame na. Marami ng trabahong pwedeng pumasok dyan. Ito nga po pala second floor, to? For finishing. Hanggang sa mapinturahan, malagyan ng tiles, ng kwarto. Yan, finish po to, yung kalalabasan niya. Medyo mainit na ngayon, ito. Palamig muna tayo, Melon. Bumili tayo ng alambre at saka wire number 10. Balik tayo ng phase 5. Tara. Yeah. Yeah. Yeah, bro. Yan, bali itong number 10 na wire. Yan, sinisinsil niya na yan. Yan naman yan ako yung tutumbok po dun sa may breaker na kuya na. Kaya kung papunta nga panel board. Yan, papuntang panel board. So, kailangan po kasi itong mga aircon line natin, nakarekta po yan dito sa breaker. May sarili po siyang breaker. Okay na kuya. Yan. Number 10 po yan. Halika po kuya. Mamaya, maliliwa po ako. Bali ngayong araw po ng Biyernes, meron po tayong 4 na iniikutan na project dito. Yun nga, isa sa phase 4, isa rito sa phase 5, dalawa sa phase 3. Yan, bali susunduin ko lang si Master Jojo rito sa phase 3. Meron po tayong dadaanan na bahay na dati po namin na ginawa. Ngayon, schedule na po siya by next week. Schedule na siya kasi re-renovate na po namin yung bubong ng harapan ng bahay. Yan, dati po siya naka PVC roofing, then dati rin po siya naka polycarbonate. Yung polycarbonate na ginamit doon, magandang klase. Nakalagay nga doon sa description niya, tatagal siya ng 10 taon. Yun nga lang, depende nga lang po yung sa location. Kagaya rito sa Cavite, tirik ang araw lagi rito. Tapos yung ulan, mas matindi yung acid rain dito. Kaya ayun, hindi na masyadong tumagal. Karoon na ng mga damage yung bubong. Kaya pinaschedule na ng may-ari for renovation na. Yan, papalitan na namin ng mas magandang klase po ng bubong.
Yan, dito muna ako. Daanan ko si Kuya Rigor. Pintuan. Yun, na final coat na. Mas maganda na. Yeah, final coat na. Yung nakita nyo nung nakaraan, nung pagpunta ko dito, hindi pa ano yun, hindi pa po final yun. Ito na yung pinaka-finish niya. Yung kintab na. Sa mga solid door, ganito po talaga banat namin. Barnis. Yung barnis po talaga. Para pang matagalan na po. Ganda, no? Kuya Rigor, good morning po, Kuya Rigor. Asa si Kuya Rigor? Ayun, nandito. Nakita mo yung patching compound? Ginamit ko. Ayan. Namasilyahan ni Kuya Rigor po ito. Isa sa mga bago kong natutunan na technique sa pagpipintura, itong tinuro sa atin ni Kuya Rigor. Lacquer primer yung ano namin, yung ginagamit namin sa ano talaga, sa kahoy. Pero sa pagmamasilya, ano nga uli yun, Kuya? Lacquer primer plus ano, patching compound. Ayun. Yan. Matibay naman po siya, mga karawas. Mas ano ka to eh, mas tipid niya, no, Kuya, no? Kaysa bibili tayo ng pati. Lacquer pati. Yan. Yung mga tira-tirang lacquer primer surfacer, magagamit po natin pang masilya, pero hahaluan lang po ng patching compound. Yung patching compound po, isang uri ng powder yan, na napakatigas kapag natuyo. No, Kuya, no? Sobrang tigas. Minsan nga, may binakbak kami na cabinet for repainting. Hirap na hirap kami noon. Yun yung ginamit. Ayan, ito na po yung hamba. Yun sa hamba natin. Final na po ba ito, Kuya? Or may isang buga pa? Tapos na yan, boss. Tapos na? Tapos lang yung ano niya talaga. Ito yung sa kahoy niya na to, ito. Sa Okay. kahoy niya na yan, eh. Maganda naman, Kuya. Kahoy niya. Oo, quality naman. Isa may mga ganyan po talaga na nakaroy. Yan, tapos na pala. Ano ito, 5 na rin ito, 5 buga na ng clear glass. Patong na rin ito, eh. Ayos. Yung patong na clear glass na rin ito, eh. Yung pinto, 5 rin. 5 rin yan, yung kanina sa baba, no? Ang ganda na. Ay, itutuloy lang po ni Kuya Rigor to. Kuya, pag aalis ka na lang yung mga bintana, ha? Baka mamaya yung ulan, eh. Tridor yung ulan dito sa Cavite. Isang pagkano na rin. Oo, bigla na lang ulan. Yan, okay na po tayo rito. Okay, dito tayo sa dati namin ginawa na bahay. Yan na. Yan, shoutout kay Ate Gladys. So, itong mga nakalagay dito, dati po itong may polycarbonate yan. Tapos dito naman isa PVC roofing. Tutok na tutok po yung ano rito, yung araw. Tapos syempre, pag umulan, yan. Bali, papalitan na po namin ng ano to, ng yero. Tapos maraming gagawin dito. Yung 2x3 na po yan, puputulin po din namin yung mga dulo niyan. Lalagyan po ng insulation, tapos panibagong gutter. Ayan. Morning, Louie. Hindi nakapasok si Louie, namamagayang ngipin. Bunutin na yan. Bunutin na kagad. Mamagayang ngipin ni Louie. Uminom ka na ng gamot? Ayan, susukatan po namin. Akit kami sana, taas. Tapos ito, naka PVC panel. Pero pagdating po dito, ano lang po ito, rekta na yung polycarbonate. Kaya nga pala ganyan yung polycarbonate. May ano na yan, existing paint na. Pininturahan na po namin ng Boysen Roof Guard yan. Ayan. Yan, bago tayo gumawa sa Anyana, i-renovate po muna namin to para hindi mapag-iwanan. Yan. Ito yung polycarbonate. Ano na po to, pag inapakan sobrang lutong na. Ayan, nilagyan na nga ng mga bulkasil. Tapos yung PVC roofing medyo umalo na. Matindi po yung init dito, grabe. Tsaka ano po kasi yung mga pusa rito dito naglalaro. May mga alaga rin po kasing pusa si ma'am. Yan, dito naglalaro.
Kaya ganito. Malaking trabaho rin po ito. Ayun, hanggang dun bububungan natin, tapos gutter, putulin po yung mga dulo ng tubular, tapos panibagong flashing. Ang isang nakikita kong problema natin dito yung wiring ng CCTV. Kailangan may tago natin yan. Ayan o, mga ano. Bali sa isa sa mga nakikita namin ano rito, matrabaho ito. Ano ba to, inside? I-ano ko na lang sa kanya na inside gutter na lang. Tatanggalin na natin itong design. Oo, tatanggalin. Mas maganda yung ano, inside gutter na lang tayo. Lapis ka dyan. Ito, ballpen. Okay na to? Ballpen. 11 feet isa. Ito kasi pag sa flashing napakahirap na. Okay na po kami rito. Ang sinusukatan na lang namin yung additional na tubular na bakal para sa additional trusses. Iba-iba yung sukat ng mga ano, na mga yero na gagamitin po dito. Yung magkakaiba. Doon lang ang pantay doon sa harapan. Yung kurbada po kasi to eh. Tapos yung gutter na mga gamit bali 7. Ang isasuggest namin dito para hindi masyadong matrabaho, hindi masyadong mahirap sa maintenance, inside gutter na lang. Inside gutter na lang po namin to. Yung ano kasi, yung harapan ng bahay, ano po yun, mahaba, tapos dito maikli. Kaya inside gutter na lang ang isasuggest namin kay ma'am. So nakikita ko baka abutin to ng ano, mga 1 linggo. 1 linggong trabaho. Hardiplex, sama na natin. Lalagyan lahat yan eh. Kokobera natin lahat ng hardiplex. Hardiplex? Oo. Sama na rin namin. Hanggang dito. Yun na yung magsisilbing insulation. Bilangin lang natin ito eh. Okay na kami dito. Yung mga flashing na lang, ihahabol na lang kasi ia-actual yun eh. Mas maganda bumili ng flashing kapag nakakabit na yung yero, kompleto na pati yung trusses. Ang gagawin namin ano po rito, method ng pagkakabit ng mga flashing, gagrinderin po namin yung mga pader. Gagrinderin namin yan. Yan para hindi mag-penetrate po sa wall, yung tubig papasok sa baba. So sa gutter 7, yan may hardiplex 12, yan mga additional na tubular. Ang dadagdagan po natin yan kasi iba na po yung installation kapag yero na. Ito polycarbonate, naka-flat lang po yung ating mga trusses, pero pagka may yero na may mga ano na yan, balagbag na po yan. Yan kailangan na. Ito mahirap yung aircon. Yan. Kaya sinabi ko rito dati kay client owner, kung ano yung the best dito, yun na. Kasi kapag naka-install na tong mga kagaya nito, aircon, may hirapan na po tayo rito. Pwede naman natin iangat ito eh. Kaya natin yung Siguro pwede tanggalin muna. Oo, angat lang dito, ilalagay lang. Yan, nandyan naman si Louie, installer yan. Installer ng aircon. Oo, ayun o, mahaba pa naman yung copper tube eh. Yan, okay na po tayo rito. Tara. Tara. Sinelas. Yeah. Kami rin po yung gumawa ng bahay na to. Tapos may TNB, CR pala. May CR siya rito sa taas. Ayan. Sliding. Oh. Tapos itong hagdan, gawa po sa ano to? Sa wood planks. Maganda po to. Ayan. Ayan, ang ganda oh. Ayan, may pusa. May pusa. Yan, okay na po kami rito. Yan, sana hindi po mag-uulan po sa susunod na linggo. Yan, pusa. Maraming pusang alaga. Para ma-priority po natin to.
Yun, malaki-laki rin. Wi, una na kami, Wi. Sige. Bali, ito mga karos, hapon na naman po. Bali, hinihintay ko na lang po yung iba pang mga delivery para po dun sa unit ni Ate Gladys. Ayan, bali, mamaya pupunta po tayo doon para mag-receive pa ng iba pang mga paparating na delivery. Ito, shoutout muna kay Ma'am Mary Masangkay at saka kay Jake from Bulacan. God bless po sa inyo dyan. Tsaka happy birthday na rin kay Ma'am Cleop Gamon, na kung tama po yung pronunciation. Then shoutout na rin kay Sir Randolph Solano. Yan, God bless and ingat po tayo dyan. Ito, libot muna tayo sa ibang project natin. Then balik po tayo rito kapag dumating na yung mga delivery. Tara! Nandito ulit tayo sa phase 4. Ito na nga po pala yung mga naganap dito. Sa standard height ng bakod 150 lang pa, kasama na yung poste. Dito magmumukha lang po siya mataas tingnan kasi nakaslant na po yung ating sidewalk dito. Merong existing pa na floor area rito. Wala namang iba kundi ganito na lang yung gagawin natin. Ito nga po pala, dapat pala nakapantay po yan dito. Kaya po nagkaroon ng parang mini plant box dito. Kasi nakausli dito yung kanyang septic tank cover. So nandito po banda lang yan. Yan. Hindi naman pwede na tatapusin natin tong harapan ng bahay na nakikita yung septic tank. Pangit naman po yun. Ngayon kapag nagkaroon ng site inspection dito sa ocular ng mga engineering, ipapaliwanag po natin yan. Kitang kita naman eh. Yan yung slab cover. Yan, nakalagpas na po siya rito. Isa sa mga nagawa nila rito yung floor drainage. Kaya bumili po tayo ng mga fittings dito kanina. Ayun sa floor drain. Tapos yung sa water line naka-connect naman na. O sa magsi-series line na lang po kami papunta rito sa kabila. Kasi nandito po yung sa service faucet at saka yung sa automatic washing machine. Yan, salamat nga pala sa hardware. Always nagbibigay sila sa atin ito. Bin, bigay mo sa kanila to ha. Yan, bagong metro, 5 meters. Yan, wala nga pala si Bilog at Adonis ngayon. Nagagilap ng may inom na tubig. Hindi nila alam na dito lang namin kinuha yung tubig eh, sa malapit na tindahan. Lumayo pa yata sila. Yan, sa mga sanitary pipe, water line, yung iba nagamit na nila. Yan, para dito po lahat yun. Yan, medyo mataas-taas na to, kalahati na. So, pwede na magposte, magpo-flooring, water line. Ang kagandahan dito, may existing na siya na linya ng tubig at saka sanitary line. So, titingnan namin to, inspectionin namin kung maayos yung linya. Tapos dito na po yung papunta sa catch basin, yung floor drain. Kasi yung kanyang kitchen area nandito, nasa loob. Tapos medyo mababa lang yung nito, yung floor drainage system niya, iaangat pa namin yan. Okay na tayo rito sa phase 4. Tutuloy lang po na itutuloy ito. Hanggang sa matapos natin yung structural finishing, electrical, and ceiling, plumbing. Yan, sa wall demolition, ito lang naman po. Yan lang naman ang mga dinimolish dito, wala nang iba. Tapos yan, nasintadahan po yan at saka to. Tapos dinimolish din natin yung existing kitchen counter dito sa lumina at saka dito sa loob. Then proceed na tayo sa second phase, which is yung finishing. Pero marami pang kukumpletuhin kagaya ng tiles, carpentry. Yan, tinutuloy lang ni Marvin. Yung paggamit po ng mga pinulik board dito, kahoy, halos tapos na yata kami rito. Kasi ito na lang po yung last na popormahan namin yung dalawang poste sa magkabilang gilid. Halos okay na. Yan, hihintayin na lang po natin yung curing time nitong ating slab extension sa likod at saka sa bandang corner. Tapos yung poste, ayan, nagpopondo na sila Kuya Richard for binistay para sa plastering. Kasi Kuya Boy, yan, tatapusin na lang yung mga ilang electrical sa taas. Pwede na po siyang lumipat sa phase 4. Doon naman po siya mag-electrical. Yung ginagawa kanina nila Marvin. Yan, pondo na to. Yan, pondo na. Sa buhangin. Tapos yung natitirang graba, para na lang po yan dyan sa ating kitchen sink. Sa slab. Yan. Okay, bali mga mga hard deflex. Ito kasi lalagyan po natin ng mga hard deflex to. Yan, kapag bago mabubungan, yan, may taklobo na siya na hard deflex.
ina-unbox na nila Master Jojo to. Yung bilin nga lang po sa amin nung nag-deliver nito, wag mo nang itapon yung mga karton. Mahalaga daw yun para pag nagkaroon ng problema, yung replacement, hindi magkakaroon ng aberya. Is pwede doon, hindi pa natin nabati. Magandang hapon po, kuya. Good afternoon! Uwian na. Uwian na po. Yan. Yung ina-unbox na ni Master Jojo kasi malinis na to. Tapos yung binabanggit ko rito, masilyado na. Gas range, bali mababa pa siya pero may paa yan. Pagka nailagay yung paa dito sa ilalim, papantay na po yan. Ayun, yung bar tool. Ito yung bar tool. Oh. Maganda. Gold. Yamanin. Baka naman, no? Ano, pwede din to? Baka naman. Baka naman to. Ayan nyo, pag natapos to, tingnan natin. Oo, ganda na ng bahay ni Mom. No? Kaya na nagbabaka naman na si Kuya din to. Ayan. Si Louie nga pala nakapasok, kaya no, nag-half day. Ito nga po pala yung ginamit namin dyan, plywood na 1/2. Tapos kasama na yan sa ipa-primer natin. Mahirap nga lang pong magpintura dito, masikip, kaya ang ginagawa, ina-adjust. Yan na po yung ano, yung epoxy primer. Epoxy primer muna. Uy, minasilya niya, uy. Hindi pa. Oo, pagka ano na ha, masilyahan. Para ano, para makinis. At hindi nakakasugat. Yan, okay na tayo dito. Okay, final update tayo. Bali, bumalik tayo rito sa bahay ni Ate Gladys. Dumating na yung sayero. Yung dumating lang dito is yung sa mga hard deflex kanina, tsaka ibang fixing material. Yung mga tubular baka mali, baka abutin na ng gabi. Bali, ito na yung yero, 0.5. Sige, game. Okay. Matigas. Yan, bali iba-iba yung mga cut nito, iba-iba yung sukat according dito sa kurbada niya. Tapos yung gutter na iakyat na rin kanina. Bali 7 stainless gutter po yung paikot dito. Ayan. Si client owner nga po pala nito nag-decide na papalitan na po yung mga existing na roofing dito. Polycarbonate, pati itong PVC roofing sa harapan. Actually, nung ginawa namin to, ang gusto niya lang dito is yung design. Pero syempre habang tumatagal yung panahon, na-realize niya rin na talagang hindi pang matagalan yung mga unang inilagay. Pero design lang, maganda yung design nito. Ito po kasi kaya PVC roofing nung kapanahon na yun ay sobrang higpit dito. Bawal talaga yung yero sa harapan. So ito, yero na po yung gagamitin natin dito. Then yung polycarbonate matatanggal na yan simula rito sa lanay, sa sunroom, tsaka dito sa harapan ng bahay yung PVC roofing na nakalagay. Tapos yung gagamitin palang gutter dito, yung magiging design niya is inside gutter kagaya ng mga ginagawa namin. So hindi na natin makikita yung gutter dito, parang nakatago na siya. So isa to sa mga dahilan po kung bakit di pa po inaabot ng ilang taon. Siguro mga magpo 4 years pa lang po simula nung na-renovate namin to ay magpapa-renovate na kagad si client. So kung pwede naman po talaga ang yero, mag-yero na lang, diba? Pero sa design naman, depende naman po sa nagpapagawa. Siyempre kung ang habol natin ay disenyo, mas maganda nga naman po yung ganito. May disenyo kasi ito. Ayan. Pero kung pang matagalan at hindi nagagastos ng malaki, ganito na, mag-yero na po tayo. Yan, bali yung materials natin diretso na po sa taas. Baka hindi na po natin mabidyohan yung pagdating ng mga tubular kasi baka abutin ng gabi. Yung may mga ano na po dyan, may gutter na stainless po yung gagamitin dito. Yun yung napili ni client. Then yung flashing, panghuli na kapag naikabit na. Bali babalik pa kayo dito kuya kapag naikabit po namin yung mga yan. Babalik pa po kayo. Yan, na-order pa tayo ng flashing, marami-rami po yun. So hindi mo na natin in-order kasi mas maganda actual, para mas maganda yung magiging kakalabasan niya. Yan, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Paalam po muna. Sige.
tech screw at saka yung maliliit na pako. Tara. Akalain mo nga naman, no, biglang dumating. Sabi ko kasi kanina, gabi. Ayan, mga gagamitin po rito. Magkakaroon po kasi ng additional to. Mga additional, mapuputol po yan dulo. Magkakaroon ng additional bracing. Tapos yung magiging senepa natin. Tsaka yung kakapitan ng inside gutter. Alright. Aakyat na rin po yan dyan sa taas. Kasi para hindi delikado rito. Sa taas na po yan lahat.